So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga kababayan, meron pong naisip na ibang option itong mga Duterte Bobo supporter para hindi po matuloy na mapa-impeach si Sara Duterte. At ito po ay nakuha po nila ito dun po sa nangyari kay Erap. So ngayon mga kababayan, no, importante po kasi talaga sa mga DDS itong impeachment trial. Kasi po, pag si Sara Duterte po ay na-impeach, hindi na po siya pwedeng tumakbo bilang presidente sa 2028. So, di ba? Tapos ang maligayang araw ng mga DDS. Yun nga lang po mga kababayan, tinutulan po ito ni Congressman Luistro. So sabi nga po ni Congressman Luistro, kahit po na mag-resign si Sara Duterte, tuloy po ang impeachment trial. Okay? So at least mga kababayan, you get the point, no? So ngayon, to pakita ko to sa inyo. So ito po, no, galing ito sa Philippine Constitution. Okay? So 1987 Constitution of the Philippines, Article 11, Accountability of Public Officer. Okay, so basahin po natin sa number 7. So sabi dito, ito Constitution ng Pilipinas ito So sabi dito, judgment in cases of impeachment shall not extend further than removal from the office and disqualification to hold any office under the Republic of the Philippines. Di ba? So sabi dito di ba? Disqualification to hold any office under the Republic of the Philippines. So kung si Sara Duterte po ay may impeach, hindi na po siya pwedeng tumakbo bilang presidente tulad nga po ng pinaplano niya. So ngayon, ang sabi ngayon ng mga ibang mga DDS, mag-resign na lang. At least, di ba? Hindi siya na-impeach. Parang nangyari kay Erap. Tingnan nyo, yung nangyari kay Erap. Nagkaroon ng impeachment trial. Yun nga lang, hindi po natapos kasi nga po, nagrally po ang mga tao sa EDSA. So yun, ang ending, si Erap, naging mayor pa po ng Maynila at tumakbo pa pong presidente noong 2010. Di ba? So, yun po. Yun po ang nakuwang idea po ng mga Duterte Bobo supporter. Yun nga lang po, kinontra sila kaagad ni Luistro. So sabi dito nakuha ko to sa balita from News 5. So sabi dito, anong mangyayari sa impeachment process kung mag-resign? Kung mag-resign si Sara. Sabi dito sa programang Sa Totoo Lang ng 1PH, sinabi ni Batangas 2nd District Representative Jinky Luistro na isa sa mga miyembro ng House Prosecution Panel para sa impeachment laban kay Sara Duterte ay nais pa rin niyang may pagpatuloy ang impeachment trial sakaling magbitiw sa pwesto ang bise. Kasi mga kababayan, ang sinasabi nga po ni Luistro dito, meron po mga perpetual or tuloy-tuloy po na violation si Sara Duterte na kahit siya po ay mag-resign, dapat po ipagpatuloy pa rin po yung impeachment trial. So, syempre, pag natuloy po yung impeachment trial, ang magiging consequences nga po nun kay Sara, tanggal na siya bilang vice presidente, hindi na rin po siya pwedeng tumakbo or ma-appoint in any government offices. Kahit barangay kagawad, hindi na pwede. So, mas maganda yon, di ba? So, para mas maganda, merong video dito. Ito, panoorin natin to. Sige. This is more forward-looking, no? Para dun sa mga supporters ni VP Sara na nagwo-worry po, no? Kasi just in case, let's say, matuloy itong impeachment, the worst that could happen is matanggal siya sa pwesto. Pero meron po bang chance na mag-face siya ng criminal charges? Ito pong impeachment, the purpose of impeachment is, the principal purpose of impeachment is the removal from office, no? Pero just like any other case, mayroon po itong administrative aspect, mayroon din po itong criminal aspect. So, we will see from the progress of the impeachment process if after its conclusion ay meron pa ring basis to pursue an administrative complaint or a civil complaint or even a criminal complaint. Well, of course, we know na kapag may criminal aspect ang isang violation ng batas, it always entails penalty. Pero, ma'am, follow up dun sa... Ayan so ngayon mga kababayan, so sabi nga po ni Congressman Luistro, depende po ito sa takbo po ng impeachment.
So, meron po kasing kaso si Sara Duterte dun po sa impeachment, no? 7 yun eh, na pwedeng ipasok sa criminal, administrative, or administrative na kaso. So, kapag napatunayan po sa impeachment trial na meron po talagang criminal liabilities si Sara Duterte, so tuloy-tuloy po ito para po makapag-file po ng kaso para po mapakulong si Sara Duterte kung meron pong criminal liabilities dun po sa impeachment complaint. Oo. So, continue natin. So, ito yung pinakagusto ko makuwang sagot. Sige, ito. Tuloy natin. question ni Chiki. Ano mangyayari kung halimbawa ang naging senaryo mag-resign si VP Sara instead na hintayin niya na matapos yung impeachment process? What will happen? O, parang kay Erap, di ba? Sabi ko sa inyo eh. My personal take is this, no? There are two particular prayers in the impeachment complaint. One is the removal from office, and two is the perpetual disqualification to hold office, no? Kung mag-resign ang ating Vice Presidente, I understand that the removal from office will become moot and academic already. Dahil sino i-remove mo kung nag-resign na nga. But with respect to the second prayer, it is my humble submission, kailangang ituloy ang impeachment trial para magkaroon ng determination whether she will be meted with perpetual disqualification to hold office as well. Ayan. So, okay. Ngayon na binabanggit pala dito ni Luistro, mayroong parte po ng impeachment complaint ni Sara Duterte na ang pinaka parusa perpetual disqualification to hold office in the government. So ngayon tinangyay natin to, no? So ito po yung ito po yung impeachment complaint ni Sara. So isa-isahin natin to wait, tanggalin natin to. Ito. Buti nga kamo mga kababayan, nakakuha tayo ng copy nito. Ito. So, ito, lakihan natin para mas maganda. Lakihan natin. Ito. So, ito okay. So, mababasa natin dito. Ito yung in the matter of the impeachment of the Vice President impeachment of Vice President of the Republic of the Philippines, sorry. Nalito ako dito. So, ito verified complaint for impeachment. Di ba? So, meron 7. So, yung unang-una mga kababayan, hanapin natin yung unang-una. Unang-una, grounds of impeachment, no? Okay, the respondent betrayed the public trust, committed culpable violations of the Constitution, or committed high crimes in contracting an assassin and plotting to murder or assassinate the incumbent president, the First Lady, and Speaker Martin Romualdez, Speaker of the House of Representatives, as publicly admitted by her in a live broadcast. So mga kababayan, para sa akin, itong Article 1 pa lang ito na po ay ang dapat po na maging parusa dito ay perpetual disqualification to hold public offices. Kasi mga kababayan, napakadelikado po talaga na magkaroon tayo ng isang presidente or any public officials sa gobyerno na kapag napipikon, papatay ng tao. Di ba? Hindi lang ito basta-basta accountability ng admin case. Accountability po ito ng isang kriminal. So ito yung sinasabi po ni Luistro na posibleng maging grounds para magtuloy-tuloy pa rin po yung kaso ni Sara sa impeachment kahit po na mag-resign pa itong baliw na presidente po na to. So sa Article 2, ang nakalagay dito, continue natin Article 2, responded betrayed. So si Sara, di ba? Betrayed the public trust or committed graft and corruption and her misuse of malversation of confidential funds appropriated to the office of the Vice President. So dito mga kababayan, hindi lang ito basta-basta admin case, criminal case din po ito. Kasi po pag nanakaw po ito sa pera ng taong bayan, pag napatunayan po sa impeachment trial na totoo itong graft and corruption ni Sara, so syempre dapat po disqualification din po ito, perpetual disqualification din dapat ito to hold public office. Di ba? So yung tatlo daw yung pinaka-importante. So yung pangatlo, responded betrayed the public trust or committed bribery. Ito malakas na kaso to, bribery. Tira nyo naman. And actually mga kababayan, may mga ebidensya po talaga dito at meron pa po talagang mga eyewitness na si Sara Duterte po ay nagbabribe ng kanyang empleyado.
si Gloria Mercado, di ba? Pati yung isang lalaki sa DepEd. O, sa tatlo pa lang na yan, mga kababayan, no? Sa Article 1, Article 2, tsaka Article 3, dun pa lang po ay pwede na po ito maging perpetual disqualification to hold public office. Di ba? So, yung iba naman kasi medyo admin case lang yung iba eh. So, yung sa number 4, so Article 4, so respondent committed culpable violations of the Constitution, betrayal of public trust, of amassing unexplained wealth. So, yung SALN. Yung SALN, mga kababayan. So, actually, meron jurisprudence dito, di ba? Yung nangyari kay Corona. Tapos, yung sa Article 5, respondent committed other high crimes including the high crime murder and conspiracy to commit murder. So, DDS, yun ba yun? Yung sa Davao? Yung Davao Death Squad. So, yung sa number 6, di ba? The responded by herself in concern with other committed acts of destabilization constituting at least a betrayal of public trust or culpable violations of the Constitution and even high crimes of sedition and insurrection. So, yung sedition, yung parang ginagawa ng tatay niya. Di ba? Yung pagsama-sama po ni Sara Duterte sa rally para pabagsakin ng gobyerno. Yun. So, ano lang yun, medyo admin case lang ata yung ganun eh, no? So, yung isa pa, the totality of respondent conduct as Vice President, including her commission of forging act, clearly display conduct constituting betrayal of public trust, culpable violations of the 1987 Constitution and graft corruption. So, yan. So, ayan yung 7 na yan. Actually, marami yan. Mahaba to. Yan, mahaba yan. So, babasahin ko pa to. Lahat yan. So, kayo mga kababayan, ang point ko dito, dun po sa article of impeachment ni Sara Duterte, karamihan po talaga doon is high crimes at criminal cases po ito. Kaya tama po si Luistro dito, no, na may mga kaso po sa article of impeachment na dapat po talaga ang pinaka parusa disqualification po para makapaghawak na naman ng government office, elected man or appointee. Di ba? At least malinaw, di ba? Malinaw para sa atin to. At tandaan natin mga kababayan, no, na itong si Congressman Luistro, isa po siya sa mga prosecutor ng ng impeachment trial sa Senado. Kumbaga siya yung magiging abogado natin. Di ba? Para po ipa-impeach si Sara sa Senado. So, napaka-exciting po nito, di ba? So, kayo mga kababayan, no, kayo ba agree ba kayo dito sa sinabi nga po ni Congressman Luistro na kahit po na mag-resign si Sara Duterte, dapat po tuloy-tuloy pa rin po ang impeachment ni Sara, yung impeachment trial ni Sara, kasi nga po, yung mga violations nga po ng kanyang article of impeachment, meron po itong parusa na disqualification para po humawak ng isang government office. So, agree ba kayo doon? O hindi? So, pa-comment na po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre po, dyan po sa Team Replay, di ba? Pa-like, pa-subscribe, at kung di naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So, hanggang sa muli po, kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So, thank you, salamat, and bye-bye.